guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, maraming nagtatanong, lalo na yung mga friends ko, kung legit ba talaga itong si Smart Store at kung paano mag-withdraw at kung paano nila ibebenta ang kanilang mga na-withdraw sa Binance papunta sa kanilang mga GCash at bank account. So guys, watch till the end! So yun guys, punta lang tayo sa ating Smart Store account. Sa Smart Store account, i-click nyo muna yung product. Make sure na bago kayo mag-withdraw guys, ay natapos nyo na yung 60 tasks nyo para hindi sayang yung earnings nyo for today. So since ako, tapos ko na yung earnings ko, yung 60 tasks ko, so kumita ako today ng 12 USDT. So, ngayon magwi-withdraw na ako. Click nyo lang yung my dyan sa baba. And then, magpo-proceed kayo sa my service. Sa my service, guys, i-click nyo yung fund history. As you can see, guys, sa screen, ayan yung total recharge na pinasok ko sa Smart Store. So, yung recharge na yan, guys, nabawi ko na lahat yan at may kita pa ako. So, ngayon, proceed na tayo sa withdraw. I-click mo lang yung withdraw, guys, dyan sa my service, or pwede ka rin pumunta sa homepage. Click mo lang yung withdraw sa taas, and then magpo-proceed ka na dyan. So, after dyan, i-type mo lang yung amount. Guys, meron tayong service charge na every withdrawal is 1%. Kung 100 yung i-withdraw mo, magiging 99 lang yung marireceive mo sa inyong Binance. After that, i-click mo na yung withdraw password. I-type mo lang yung withdraw password mo dyan. And i-submit mo, guys. Click the submit, and then mag-under, review. Reviewal. And then, proceed ulit sa fund history. Makikita mo dyan yung withdraw. Magre-reflect na yung 100 na withdraw mo for today. So, guys, as you can see, nakapag-withdraw na ako. And then, balik naman tayo sa ating Binance account. Sa Binance account, guys, saan mo ba makikita kung pumapasok na yung mga earnings mo galing Smart Store? Punta ka lang ng wallet, and then spot. I-click mo lang yung parang may square dyan sa itaas. And then, makikita mo na dyan yung mga pumapasok na pera from your Smart Store papuntang Binance. So, as you can see sa screen, guys, nandyan na yung withdrawal ko from the Smart Store at nandun na din yung na-receive kong deposit sa aking Binance account. So, guys, remember, kapag magwi-withdraw tayo, laging 24 hours ang withdrawal process. So, kung today nag-withdraw tayo ng 100, bukas natin siya makukuha same time or mas early sa time ng withdrawal natin. So, balikan ko kayo bukas kapag pumasok na sa aking account. The next day. Guys, i-check na natin kung pumasok na yung ating withdraw kahapon sa ating Smart Store. Buksan lang natin ang ating Binance. As you can see, guys, nandyan na sa ating transaction history yung 99 na withdraw natin kahapon. So now, pwede na natin siyang ibenta sa ating GCash account. So, click nyo lang yung P2P. Ang gagawin ko. So, kung nasa Qatar din kayo katulad ko, i-click nyo lang yung cell. Tapos, mag-filter kayo, guys. Select nyo yung filter kung anong prepared bank nyo. Ako, QNB. So, ngayon, hahanap ako ng pasok sa limit. So, meron akong 99 or 100 USDT sa aking account. Maghahanap lang ako ng pasok sa limit. So, tulad niyan, guys, may makikita kayong ang limit is 500 to 20,000. Meron din namang 1,000 to 20,000. Merong
360 to 50,000. Meron namang 250. So, click natin yan. Diyan tayo. Click mo yung sell button. I-type mo yung amount or i-click yung all. After nyan guys, lalabas yung screen na yan kung saan click mo yung chat sa taas. Then mag-send ka lang ng message kay buyer kung saan or kung anong bank yung prepared mo. Tapos wait ka lang sa kanyang reply. Nagkaroon lang kami ng conversation. At sabi ko sa kanya may account details on profiles. Tapos nag-ask siya ng QR code. So, QR code, kinuha ko siya ngayon sa aking QNB account. So, inopen ko ang aking mobile app, QNB mobile app. Tapos, kinuha ko dyan yung aking QR code. So, after ko nakuha yung QR code ko, guys, isinend ko lang sa kanya. After kong ma-send, nag-wait lang din ako kasi may makikita din naman kayo sa taas dyan na oras kung gaano lang katagal yung payment period na pwede niyang bayaran. So, meron pa tayong 3 hours and 50. 3 hours ba yan? 3 hours. And 3 hours and 49 minutes. So, ayan guys. Wait lang natin na mag-pop up yung payment niya. So, hintayin natin. Actually guys, medyo minsan kasi matagal din yung transfer, no? Kasi gagawin nila magba-bank to bank. So, hintayin lang natin guys. Kasi i-register niya pa yung QR code ko sa kanyang QNB bank account. So, ayan guys, naka-receive ako notification. May funds sa transfer na pumasok sa account ko. So, yun guys. Message mo lang si buyer, receive. Lalabas na dyan sa screen nyo guys na receive payment kapag kinonfirm na ni buyer na nakapagbayad na siya. So guys, makaka-receive kayo ng message na nakabayad na si buyer. I-click nyo lang yan and kunin nyo yung code para ma-release nyo yung crypto na inyong binenta sa kanya. Pero guys, make sure na na-receive nyo muna yung payment bago nyo i-release yung crypto. So, yan guys. Ngayon naman, sa GCash naman tayo magta-transfer. Since may funds ako na pumasok na 387 USDT. So, guys, same procedure lang ang gagawin natin. I-click nyo yung wallet, go to funding, click P2P. So, sa P2P, i-click natin yung currency, magpalit lang tayo ng Philippine Peso. So, once Philippine Peso na guys, i-click natin yung sell. So, sell, magpipilter tayo ulit guys. So, i-click nyo yung filter. So, filter, maglalabas dyan ng mga option, GCash, Paymaya, Banco de Oro, BPI, at kung ano-ano pa. So, ako, prepared ko ay GCash. So, auto-filter na yan na GCash guys. So, maghahanap lang ako, same thing, maghahanap ako ng
pwedeng limit. So, ngayon, yung 300 something USD ko, so magiging, let us say, 17 or 21,000 siya. Pero, hindi lahat yon ibebenta ko. So, ang kailangan ko lang, it's like 17 to 18 pesos. Maghahanap tayo ng limit dyan. So, ngayon, i-click lang natin yung sell. I-okay lang natin. Then, i-type natin kung magkano ulit yung ibebenta natin kay buyer. And then, i-click natin ang sell USDT. So, after nyan, message mo lang si buyer, hello po, just to notice na online ka. Pero makikita mo naman sa taas kapag naka-online si buyer or naka-online ang seller. So, wait lang natin. So, total amount na babayaran niya is 17,842.50 ang dapat niyang itatransfer sa akin at papasok sa aking GCash account. So, may pumasok na sa GCash account ko na 11,394. So, nag-message si buyer na 2 transaction ang gagawin niya. So, broken transaction yung gagawin niya. So, guys, hintayin natin yung another transaction para makakonfirm na rin tayo ng ating payments or makapag-release tayo ng ating crypto. So, nag-agree ako sa gusto niyan. So, ayan guys, na-receive ko na yung remaining. And, nag-notice na si buyer na nakapagbayad na siya. So, double check nyo muna yung GCash nyo guys kung pumasok na ba talaga yung pera na transfer sa'yo. Sa'yo ngayon, meron na akong 20,000, meaning pumasok na siya. Ngayon, i-payment receive na natin. Then, click nyo yung receive correct payment. And then, kunin nyo yung OTP PIN. And, i-paste nyo agad dyan para ma-release nyo yung pera. So, ganun lang kadali guys. Ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na yung invitation link dyan sa baba. Mag-register na kayo at mag-top up na kayo para sabay-sabay tayong kumita. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!